kayong lahat. Biyernes na naman. Ayan. At makakasama nyo na naman ang gwapong-gwapong tutor nyo, si Tutor Ryan. Ayan. Medyo nagiging busy na lahat sa panahon na to, no? Siyempre, nalalapit na ang ating bakasyon. Marami na tayong sinasubmit. Ang mga grade 12 and grade 10, gagraduate na at mag-moving up na. Samantalang kayo, mga grade 11 na makakasama ko, next year is your last year na sa high school life. No? Siyempre, kahit na last year nyo na, may enjoy nyo na, no? Maging ready na kayo sa mga a-applyan yung university kasi as early as unang araw ng pasukan, meron na mga university na pwede nang pag-applyan sa unang araw ng pasukan. Some of it are UP, University of the Philippines, and Ateneo de Manila University. Usually, during the first week of the classes, ayan, nagpapaano na sila ng ating mga registration, application form, kung gusto nyo mag-aral sa mga nasabi kong university, no? And then, asikasuhin nyo na rin ang scholarship nyo. Kaya mga grade 11 students from Jones Rural, no? Siyempre, i-ready ang inyong mga sarili, no? So, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Hannah Del Rosario ng Jones Rural, ayan. So, pati kay John Wayne Prieto ng Jones Rural din, kay Ma'am Jeremiah Lozano din yan, and kay Israel Akbang ng Jones Rural. Ayan, no? So, sana ready na kayo sa inyong darating na grade 12, sa inyong magiging college life. No? Siyempre, senior high kayo, pero last na senior high nyo na yun, ang asikasuhin nyo na is inyong mga kung saan school kayo mag-aaral, and siyempre, finishing touches ng mga grade 12. Lalong-lalo na ang practical research kung saan magagamit natin ang ating lesson ngayon. No? Siyempre, last time, anong ginawa natin last time? We discussed C-test and T-test, no? And we arrived to some conclusion. No? Gamit ang ating population mean, kinukumpara natin sa sample mean kay population mean. So sa ngayon, ang ating topic ay drawing conclusion about population proportion naman based on test statistics value and critical region. No? So week 6 na tayo, konti na lang, and bakasyon na. Ayan, so ready na sana ang lahat. Bago tayo magsimula ng lesson, mag-review muna tayo. I-review muna natin ano ba ang null hypothesis. Siyempre, sa null hypothesis, states that there is no difference between the population parameters, or in this case, population proportion, and the hypothesized value. Now, sa alternative naman, it states that there is a difference. No? Siyempre, ito yung sa ating null hypothesis, two-tailed, right-tailed, and left-tailed. No? And then, review din natin ano ba ang proportion. Ang proportion natin ay P equals X over N, where X is the count of individuals in a population with certain characteristics, and that is the total number of population. Ayan. So, kailan nyo ito nakikita? Kunwari may advertisement sa TV, nakakita kayo ng toothpaste, 7 out of 10 yung gusto ng toothpaste na yun. Nakakita kayo ng shampoo, 9 out of 10 gusto si brand X, no? So, dito natin gagamitin yun, no? So, isa pa, ano naman yung complement ng ating proportion? Siyempre si Q, 1 minus P siya, no? Kung 7 over 10 yung may gusto sa brand X, 3 over 10 naman yung may ayaw sa brand X. And siyempre, ang ating standard deviation ay square root of PQ over N. Ayan. So, C-test, review lang rin natin. Last time, X minus mean or X bar minus mean over standard deviation divided by square root of N. Paano to sa population proportion? Siyempre, sa population proportion, ito ay P naught, kung saan ito yung sample proportion minus P all over square root ng PQ over N. Ayan. So, karamihan sa mga bata, nalilito kung ano yung gagamitin dito sa baba. Pero ang gagamitin lagi natin is yung population. Same is true naman dun sa last time, di ba? Kung given yung population standard deviation, hindi na natin gagamitin yung sample standard deviation. Ayan, so sa t-test, same lang. Ayan, magbigay na tayo ng halimbawa. Ayan, halimbawa, pareho lang to sa ginawa natin last time. So walang kahirap-hirap to, no? So halimbawa,
it has been claimed that 40% of the students in a particular senior high school dislike mathematics. Ayan, yung mga iba ba sa inyo, ayaw ba ng mathematics? Siyempre, mahalin natin ang math kasi madaming gamit ko sa buhay. When a survey was conducted by a researcher, it showed that 145 of 800 students dislike mathematics. Test if the claim was different at alpha equals 0.05 level. Ayan, paano ba gagawin natin? Gaya dati, ang una natin aalamin ay null hypothesis. No? Ano ba null hypothesis natin? Tingnan lang natin kung ano yung claim. Ang claim ay 40% of the students dislike mathematics. No? So, syempre, 40% does not dislike. So, yan ang ating H1. So, test if the claim was different at a 0.05 level. No? So, after nyan, alamin kung two-tailed. Siyempre, dahil not equal yung ating alternative, two-tailed, alpha equals 0.05 and z-test kasi 800 ang students. So, ang ating critical value ay positive, negative 1.96. Okay? So, kapag nasa gitna siya ng dalawang critical value, accept null hypothesis. Pag nandun siya sa kabilang dulo, and nasa kabilang dulo, reject null hypothesis. So, umpisa na natin mag-solve. Anong unang-una natin sa-solve pag may proportion? Siyempre, solve muna natin si letter P na. Ayan. So, 145 divided by 800, 145 out of 800. Ito daw yung may dislike sa mathematics. 0.18125. Ayan. And syempre, si Q, complement lang ng 40%, 1 minus 0.4 is 0.6. Ayan. So, solve na natin. Ang Z natin ay, ito yung ating 145 over 800, which is P naught, minus 0.4, ito yon, divided by square root ng ating claim na 0.4, yung ating P, times yung complement ng ating P, which is Q, divided by 800. Ayan, ang makukuha natin ay negative 12.60067. Ayan, so, alam naman natin ay negative 12.60067 ay nasa rejection region. And kung nasa rejection region siya, reject null hypothesis, accept alternative. And therefore, it is not true that 40% of the students dislike mathematics. No? So, subukan kung natutunan ito. Subukan nyo. Tignan natin sa ating exercise number 1. A certain senior high school plans to open STEM. Ayan, so, tignan natin kung mag-o-open ba dapat yung school ng STEM. Mag-o-open daw sila kung 60% of the students in their junior high school will enroll on the following academic year. A survey conducted among a random sample of students revealed that 450 out of 1,000 students will enroll. Is the expected enrollment significantly lower than the desired enrollment? So, lower ba daw? Lower ba daw yung sa enrollment? Ano kaya ang ating null and alternative hypothesis dito? Ayan, subukan nyo nga kung ano ang ating null and alternative hypothesis. And habang sinusolve niya, batiin natin ang iba pang mga bagong dating. No? Siyempre, si Jerwin Balawag ni Ma'am Jeremiah Lozano din. Binabati kita, shout out kay Jerwin Balawag, no? Ng Jones Rural. Si Angel Cabaldo ng Jones Rural din kay Ma'am Jam daw. So, Ma'am Jam. So, si J. Mark Padella kay Ma'am Jeremiah Jam Lozano. No? Si Ma'am Jeremiah rin pala yung Ma'am Jam. No? So, si Aliyah Mariel Domingo kay Ma'am Jam Lozano. Yan, si Prince Riemel Saturio kay Ma'am Lozano rin. Ayan, ng Jones Rural. Si John Lloyd Dumlao. Si
na sila ng mga kaibigan nila, no? So sana makasama ko pa rin kayo. Ayan, si Alan Mark De Jesus, laging nanonood sa atin to, no? Ito ay taga Camarines Sur, no? So binabati kita, Alan Mark De Jesus. Ayan, so ano kaya ang ating null hypothesis dito? At ano kaya ang ating alternative hypothesis? So, subukan na natin. Ayon sa problem, ang keyword na makikita nyo dito ay lower. Lower than the desired enrollment. Pag sinabi natin lower, it is less than. Kaya yung less than ay mapupunta sa alternative hypothesis. Siyempre, ang ating null hypothesis ay greater than or equal. Sana malinaw yun. Malinaw ba yun? So, kung malinaw na yun, punta na tayo sa ating next step, which is, ayan, so next step natin is, alamin kung anong klaseng test ang gagamitin at ano ang critical point natin. Una, ito ay one-tailed test dahil sa ating alternative. Ayan, so, pangalawa, ang alpha natin ay 0.05. And ang ating gagamitin ay z-test kasi 1,000 ng students ang ginamit natin, sinurvey natin, no? So, ano ang ating critical point dito? Ano ang critical point natin dito? Ayan. So, try nyo hanapin ang critical point. Ayan, so, yan, nakadami na nakakasagot sa atin, no? Dami na rin mga naghahanap ng mga kaibigan nila. Ayan, tignan na natin kung anong critical point natin dito. Ano kaya ang critical point kapag one-tailed test, alpha equals 0.05, and z-test? Ano ang ating critical point? Yan, ano kaya ang critical point natin? Anyone? Ayan, no? So, alam ko, tinitignan nyo na ang mga table nyo. Para sa ating critical point, medyo delay yata ako, no? Pero okay lang. At least, sama-sama tayong natututo. Ayan, so habang nagsasagot kayo, binabati ko ulit ang bago pang dating. Si Celine Grace Aquino, ayan, ng Jones Rural din. And syempre, si J-Mar Parlit ng Jones Rural. So, ano critical point natin, mga anak? One-tailed test, alpha equals 0.05, z-test. Ano ang ating critical point? Ano nga bang critical point dito? So, tama. Ang critical point natin ay negative 1.645. Bakit negative? Kasi ito ay nasa left part or less than ng ating alternative hypothesis. Very good. So, very good lahat ng mga nakasagot. Ayan. So, punta tayo sa computation ng PNAT. So, PNAT, 450 divided by 1,000 equals 0.45. So, very good. Now, with the computation of Q, tingnan lang natin yung sa problem, which is 60%. 1 minus 0.6 ay 0.4. So, very good ulit. Lahat ng mga nakasagot. Now, gamitin na natin to para i-compute si Z. Subukan nyo natin i-compute si Z, mga anak. Ayan. So, try nyo nga i-solve si Z. Ayan, very good lahat, no? So, ano kaya ang Z natin? Ayan. So, subukan i-solve si Z. Dami talagang magagaling nating mga duty dito sa Itulay, no? Yung mga madaming natututunan, no? So, wini-wish ko talaga na makakuha sila ng magandang college or university, no? So, mukha namang magandang news, magandang balita ang darating sa atin, no? O kamakailan lang, may nabalita na pumasa ng scholarship sa ibang bansa worth 17 million pesos, no? Alam ko, mga kaitulay natin, kaya din gawin yan.
Ayan, with konting effort lang, konting practice, kayang-kaya natin pumasa sa kahit anong university naman ang gustuin natin. So, ano kaya ang letter C natin dito? So, very good. Ayan, nakita na ako ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay negative 9.682458. Kasi 0.45, which is our peanut or our peanut and sample proportion minus the population proportion or the given proportion, which is 60%, divided by 0.6 times 0.4 divided by 1,000. So, siyempre, negative 9.68 to 458. Or kung niround up nyo, okay lang din yun. No? So, very good. Lahat ng mga nakakuha. So, madami yan. Example na nakakuha is si Gracious Jairi Agtauli, 01 Bulan, Royal de los Santos, ayan. Hindi. Sagot niya pa kanina, no? Si Hannah Del Rosario, no? So medyo delay pa yata tayo. Frances Carol Bay, napakadami na nakasagot nating scholar, no? So sana, Chuti. So sana may apply niyo yan sa darating na exam, no? Siyempre, huwag natin kakalimutan ng conclusion dahil alam naman natin na negative 9.682458 ay less than negative 1.645 or nandun siya sa rejection region. Kaya, anong ating magiging conclusion? Ayan, so, ibig sabihin, reject, null, accept, alternative. Ayan, so very good, mga anak. Alam ko, nagets yun na kagad, no? Ito ang gusto ko sa ating ikulay. Mga ka-ikulay, no? Mabilis silang matuto, nakakatch agad nila, no? Siyempre, pinapaulit-ulit lang natin yung ating mga lecture, iniiba-iba lang natin ang ating given. So mapapansin nyo, same lang yung process. Naging proportion lang tayo ngayong session na to. No? So reject H2, accept H1. Pero mag-end na ba tayo dyan? Siyempre hindi. Siyempre, may conclusion tayo. Ang conclusion natin, less than 60% of the students will enroll. Ayan. Kaya, kung ikaw ang may-ari ng school, dahil less than 60% ang mag-e-enroll sa school mo, huwag ka nang mag-open ng STEM as an academic track. Kasi nga, ang sabi nila, kung lalagpas ng 60% yung mag-e-enroll sa school nila, mag-o-open sila ng academic track. So dahil bumagsak, hindi na dapat sila mag-open ng academic track. Ayan, so sana naintindihan niyo yan, ha? Okay, so naintindihan ba? Okay, kung naintindihan na yan, punta na agad tayo sa susunod nating halimbawa. Ayan, it has been claimed that 40% of the qualified applicants pass in a particular job interview. No? So, siyempre, sa job interview, hindi naman lahat ay nakukuha. When a survey was conducted by a researcher of a certain company, it showed that 90 of 145 applicants passed the job interview. Test if the claim was larger at alpha equals 0.05 level. So, ano ang ating null and alternative hypothesis dyan? Subukan na mga anak. Ano ang ating null and alternative hypothesis? Ano ang ating P or proportion? Ang null and alternative hypothesis. Ano kaya ang ating null and alternative dyan? Pareho kaya ng una? Pareho kaya ng pangalawa? Or iba itong pangatlo? Baka iba yung pangatlo, no? So, syempre, ano kaya? Ano kaya itong pangatlong exercise na to? Ano nga ba ang ating null and alternative dito? Ayan. Yan, no? So, sabi ni Ma'am Jam, ni Ma'am Jeremiah Lozano, kasama lagi ang ating mga taga-Jones Rural, no? So, salamat po, salamat Ma'am Jeremiah Lozano, no? So, siyempre, bukod sa magkakasama tayo, sana nag-enjoy kayo and natututo din kayo, no? So, siyempre, willing si Tutor Ryan magturo sa inyo kahit na
alam naman natin na itong mga nakaraang araw, busy na talaga, no? Kasi end of the quarter na, matatapos na tayo, malapit ng bakasyon. So, gagawin lahat ni Tutor Ryan para mas matuto ang ating mga anak. Ayan, so syempre meron na tayong null and alternative. Galing nila Allen Mark De Jesus, John Wayne Prieto, Francis Carrel Bayan, ayan, so Angel Cabaldo. So, ano ba ang ating hahanapin dito na keyword? Syempre, ang keyword natin dito ay larger. At alam naman natin, pag sinabi natin larger, ito ay greater than. So, syempre, at saan papatak ang greater than? Ito ay mapupunta sa alternative. So, kung alternative natin ay greater than, ang ating null ay less than or equal. Ayan. So, sana, maraming nakasagot. Nakita ko Ang gagaling ng ating mga anak, no? So, syempre, yung word na larger, yun yung ating critical na word. So, para masabing greater than, na dito ay less than or equal. Sana nakita niyo yun. And then, next step, anong klaseng test to? This is a one-tailed test kasi greater than alpha equals 0.05 given to. And syempre, z-test ang gagamitin. So, kung itong tatlo ang ating criteria, anong ating critical point? Kung one-tailed, alpha equals 0.05 and z-test. Ayan, so anong ating magiging critical point dito? Ano kaya ang critical point natin kapag ganito? One-tailed test, alpha equals 0.05, z-test, and greater than ang ating critical point. Ano ang ating greater than ang ating hindi critical point? Greater than ang ating alternative hypothesis. So, anong critical point natin pag ganito? Yan, so sumagot na sila Jerwin Balawag, J. Mark Parlit, John Wayne Prieto, syempre positive, 1.645. Nasa kanan naman tayo. Bakit? Kasi greater than ang ating alternative hypothesis. Ayan, so sana nakita ng lahat yun, ha? Ngayon, punta tayo sa ating computation ng PNAT, no? So, try nyo nga i-solve yung PNAT and yung Q natin. Ayan, so try natin i-solve si PNAT and si Q. Okay? Ano kaya ang PNAT natin dito? PNAT. Siyempre, aalamin nyo yung ating pinag-researchan, yung in-interview natin, sinurvey natin, kung sino yung may gusto, which is 90 of 145. So, ano kaya ang ating PNAT? 90 of 145. It showed that 90 of 145 applicants passed the job interview. Ayan. So, isa nga palang reminder, ha? Ito, reminder. Since ang tinetest natin ay 40% of the qualified applicant pass in a particular job interview, dapat ang kunin din natin sa ating proportion ay yung pass the job interview. No? Kasi minsan, nililito tayo ng ating mga problem. No? Yung mga gumagawa ng problem, nililito sila. Hindi pala pass to, ito pala yung rejected minsan. So alamin nyo kung ilan yung pumasa. So in this case, 90 over 145 is 0.62. Very good lahat, very good. Which is, yung Q naman natin is yung complement ng 40%, so 1 minus 0.4 was 0.6. Ayan, so compute na natin yung C. Ayan, so mga anak, compute natin yung C. Ano kaya ang C natin? Ayan, so ang dami nang sumagot sa atin, no? Ayan, so lahat nakasagot na sa ating Q and PNAT. Pero ano kaya ang value ng Z natin? Ayan, nakita
napakita ni Tutor Ryan kanina, pero alam ko, kaya nyo rin namang isolve yun. Ano ang value ng Z natin? Ayan, so, ang Z natin ay ano ba formula natin? P naught minus P divided by square root of PQ over N. So, ano sagot natin sa ating letter Z? Ano kaya ang Z natin dito? Medyo mahirap, no? Kasi may square root sa denominator. Pero alam kong kayang-kaya nyo yan. Ayan, siyempre, subukan natin, practicein natin. Ayan, alam ko kayang-kaya nyo yan, kaya nyo sagutan to. Ano kaya ang value ng Z natin, no? So, yung iba nagsosolve pa, yung iba medyo mabagal ata internet, no? Nandun pa lang sila sa null and alternative hypothesis. Pero, alam ko gagawin nyo i-solve yan. Yan. Medyo mahaba lang ang formula, pero pagka alam nyo na lahat ng data natin, in-arrange naman natin step by step, ayan, kaya na natin i-solve to. So, ano ang ating magiging value ng Z? Ayan, so very good. Ayan, ang dami nang nakasagot, no? Ang Z natin ay 11.692366. Ayan, so, syempre, 0.62069 minus 0. Oh no, mali yung na-minus ni Tutor Ryan dito. Ayan, so 0.4 dapat. Ayan, so iba yata ang sagot ni Tutor Ryan. Dapat 0.4 to. Divided by square root of 0.6 times 0.4 all over 145. So, i-resolve lang ni Tutor Ryan. Titignan ko ano ang tamang solution. Ayan, so solve na natin kung baka na-typo lang ako pero tama naman yung sagot. 0.62069 minus ito ay 0.4 dapat divided by square root ng 0.6 times 0.4 all over, ilan ba lahat? 145. Ayan, so, sobra-sobra pala yung sagot ni Tutor Ryan. Ayan, so, sorry, nagkamali si Tutor Ryan, no? Pero, ang tamang sagot ay 5.424517. Ayan, 5.424517. No? So, namali ng minus si Tutor Ryan. Dapat dito ay 0.4 kasi ito yung ating peanut. So, nakakaano din talaga, no? Kung ano yung given. No? Pero, in the end, kahit ang nakuha natin ay 5.42, ayan, tama 0.1 bulan. Ito ay 0.4 dapat ha. So, pasensya na ulit, humihingi ulit na tawad si Tutor Ryan. Ayan, so, si Jmar Porlit, medyo malapit, 5.5. Ayan, so pareho sila ng sagot kasi baka dun sa ano lang, sa pag-round up dito, no? Kaya kamali. 5.42 ang tamang sagot. Ayan, so pasensya na ulit, umilit ng tawag si Tutor Ryan. Pero, in the end, yung 5.42 is mas mataas pa rin siya sa 1.645 or nandun pa rin siya sa ating rejection region. So, ang importante, ayan, ang importante ang ating conclusion. No? So, although importante din yung solution, pinaka-importante dito yung conclusion, which is more than 40% of the qualified applicant pass a particular job interview. Ayan, so, again, nakita ko naman na maraming nakasagot sa inyo, maraming tama sa inyo. And alam ko na kaya-kaya nyo nang mag-solve ng inyong practical research. No? So good luck sa inyong magiging practical research.
ito ay next sem or meron na rin kayong practical research this sem. So, syempre, merong qualitative and merong quantitative. No? So, syempre sa quantitative, gagamit tayo ng Z-test and T-test. And ito na ang last discussion natin sa Z-test and T-test. Next week, ang i-discuss naman natin ay correlation. No? So ano ang i-discuss natin about correlation? Kung mapapansin nyo, sa ating Z-test and T-test, kinukumpara natin kung may pagkakaiba ba yung ating sample doon sa general. No? So sa kinuha natin. So kunwari, lahat ng grade 11 ay ganito, kukuha tayo ng part. Ito ba kayang grade 11 na to ay nasasatisfy niya yung sa lahat ng grade 11? Or pwede rin naman na lahat ng lahat ng estudyante ganito, kukuha ka ng estudyante from other region, compare mo dito kung may similar traits sila. So, titignan nyo yung similarity and differences, gagamitin natin ay Z-test and T-test. So, kailan naman natin, Tutor Ryan, gagamitin yung sinasabi mong correlation or Pearson R? Sa correlation naman, from the word relation, correlation, ayan. So, titignan natin yung yung relasyon ng dalawang bagay, no? So, kunwari, may kaklase ba kayo na mahilig maglaro ng cellphone, ng mga games sa cellphone? Ayan. So, i-relate natin yung mga kaklase na mahilig maglaro sa cellphone, i-relate natin sa grades nila. So, ano kaya ang relation ng number of hours na paglalaro sa cellphone and yung grades nila? Meron ba silang relation? Ayan, so makikita natin, doon natin gagamitin yung correlation na sinasabi ni Tutor Ryan. Siyempre, kung gagamit tayo ng Z-test or T-test, magkaiba naman talaga sila eh. So, hindi sila pwedeng i-Z-test or T-test. Ang kinukumpare lang natin sa Z-test or T-test, yung dalawang similar things. For example, yung mean ng isa, yung mean nito, ganyan yung weight nito. Pero dito, sa ating correlation, i-relate natin yung dalawang magkaibang bagay. Ayan, so sana nandito pa rin kayo next week. Ayan, syempre yung iba, masaya-masaya talaga ako sa inyo eh. Kasi nakikita ko sa inyo, na kapag wala pa yung inyong mga kaibigan, tinatag nyo sa ating Facebook. No? So sana ikalat nyo pa at samahan ulit ako next week. No? Siyempre, huwag din kalimutan samahan si wait lang. So message pala muna kung meron kayong comments or suggestion